simpleng paggawa ng e-portfolio. So, ang kailangan ninyong gawin, first step, pupunta tayo dito sa ating Google Classroom, dito sa ating Prof Ed 12. So, kapag andito na tayo sa Google Classroom, ang kailangan natin gawin is i-click natin itong Google Apps dito sa side ng inyong computer. So, dito nyo po yan makikita, itong Google Apps. Then, kapag na-click nyo na ito, scroll down lang natin siya pababa. So, makikita natin dito yung tinatawag na Google Sites. Itong Google Site, dito tayo pwedeng gumawa ng ating e-portfolio. So, yun. Kapag nag-open na itong Google Site, dito nyo na siya makikita. Andito yung portfolio, event, help center, or project. So, mas maganda kung i-click natin itong e-portfolio. Ayan, i-click natin itong student portfolio. So, meron din naman ditong ibang sample kapag pumunta ka dito sa ating Google site. So, click natin itong student portfolio. Dahil sa medyo mabagal ang ating internet connection, hintayin lang natin ng ilang minuto para mag-open. So, yun. Ang kagandahan dito sa ating e-portfolio ay meron na siyang format. Ang kailangan na lang natin gawin ay i-edit natin itong ating student portfolio. So, una natin gagawin, ilalagay natin dito yung ating pangalan, your name. So, like example, yung pangalan ko, Marlene May E. Balyobar. And then, next, para ma-organize natin, so meron din siyang nakalagay dito, basahin natin mabuti. To organize your site, drag the content where you want it. So, ibig sabihin, lahat ng content dito, pwede mo siyang i-edit, pwede mo siyang paliitin, pwede mo din siyang palakihin. Yan. So, yung mga clips, yung mga pictures dito, pwede natin siyang palitan ng mga gusto nating picture na ilagay. So, dito naman sa kabila, ito yung magsasabi kung kanino nyo pwedeng ma-share yung link. Dito makikita yung ating link. So, next. Dito naman, ito yung word na publish kung saan natin makikita yung pwede natin siyang i-publish kapag natapos na natin gawin. Okay, so next step, pag nagawa na natin itong ating e-portfolio, ano nga ba yung mga gamit dito sa side na to? Dito, pwede kayong mag-insert ng inyong mga documents na Google Sheet, form, chart, documents, or YouTube, o kahit ano pa man. Sa pages naman, ito makikita natin ito. Dito yung pages. So, dito, kapag clinic ito ng teacher natin, dito nila makikita kung ano yung nga ba yung laman ng ating e-portfolio. At yung themes, pwede nating palitan yung ating color. Kung ano yung gusto nating color. Yan. Pwede nating gawin siyang green. Yan. And then, isetting muna natin siya para mas mabilis makita. Dito, i-click natin yung setting. And then, next step, dito sa side, ilagay natin siya sa top. Yan. Ano nga ba yung gamit nun? So, kapag sisetting natin siya, makikita natin na andito na yung home, documentation, classes, activities, at pwede nyo siyang i-edit. Kapag naman yung navigation natin ay andito sa side, makikita nyo na wala dito yung mga option. So, kailangan gawin ng teacher natin, i-click pa nila ito para makarating sila sa home. So, mas maganda na i-setting muna natin yung navigation sa top. Okay, para madali natin siyang i-edit. Okay, so next step natin, gawin na natin itong
pangalan na portfolio. So, kapag nagawa na natin yan, i-edit natin ito. So, gagawin natin siyang banner para mas maliit yung picture. And then, ang first step, lagay natin yung i-align natin siya sa gitna, and then lagay dito natin yung BMGO. So, yun yung format na nakalagay. Gawin natin siyang bold, and then pwede tayong magtingin ng title. And then, kung ano yung gusto nyong font, pwede nyong palitan. So, kapag nalagay nyo na yung BMGO, yun ang ilalagay natin dito. So, delete natin to, and then paste yung ating BMGO. So, yan. Nakalagay na dito ngayon yung ating Mabili Colleges Vision Mission. So, ito na yung una nating makikita. So, next naman, dito na natin siya sa pangalawa. So, ayan. Ito na yung sample natin ng e-portfolio. Ito yung unang lalabas. And then, dito naman, pwede mo na siyang. So, ayan. Ang ating third step, pag nailagay na natin yung BMGO, ilalagay na natin dito yung ating table of contents. So, click natin tong align, and then center, table of contents. Click natin siya, and then pili tayo ng gusto nating font. And then yung size, kung anong size ang gusto natin, 40, or pwede din naman mas malaki, 18. I-click natin to, and then pwede din natin lagay dito. And kapag nalagay na natin yung table of contents, para mas mabilis makita, okay, 1, and then 2. Ayan. Kailangan natin siyang i-tab. So, click na natin dito yung page. Page. And then, i-click natin to para mas mabilis tayong gumawa. Ctrl-C. And then, enter mo siya. Ctrl-V. Ayan. So, kung ano yung gusto mong ilagay sa page 2, for example, reflection. And then, dito naman, sample lesson plans. Sample lesson plan. And then next, gusto natin ilagay yung mga sample PowerPoint. PPT presentation. Sample PowerPoint. And then dito, yung medical certificate. Ano pa ba yung mga kailangan? And then, lagay din natin yung resume. Yan. Ito po ay sample lamang. So, pwede naman kayong gumawa ng sarili nyong table of contents. Depende kung ano yung ilalagay nyo. Okay, for example, lalagay natin dito sa page 3. Ito naman, page 4, page 5, 6, page 7.
Ayan. Kapag nakagawa na kayo ng inyong table of contents, ang next step na natin gagawin para malagay yung ating mga documents na ginawa nyo, for example, yung mga sample lesson plan, mga PowerPoint, medical certificate, yung DTR, kailangan natin gawin ay pumunta tayo sa ating Google Drive. So, kapag pumunta tayo sa Google Drive, click natin yung new, and then, i-upload muna natin yung mga documents na nagawa na natin o na-prepare nyo na. So, punta kayo dito sa documents nyo, and then, kung napag-isa nyo na siya sa isang folder, click nyo na lang yan, PowerPoint presentation, then ito yung mga power lesson plan na nagawa ko. Yan. Unahin muna natin ito, then upload nyo siya. And then, upload na natin lahat yung mga documents na may prepare nyo. Ayan. So, ngayon na meron na tayong e-portfolio, ang kailangan natin gawin ay i-click natin itong share with others. So, paano natin makukuha yung ating link na ipapasa? Okay, click natin itong people, yan, share with people, and then click natin itong links. Then change, baguhin natin. So, dapat, i-click natin siya. Kung gusto nyo na restricted, ito yung konti lang yung makakakita. Kapag naman dito sa Mabini Colleges INC, yung mga meron ng email ng Mabini Colleges, yung pwedeng makakita ng portfolio nyo. O kung public, lahat ay pwedeng makakita ng portfolio nyo. So, lalagay ko muna siya sa public. Okay, so lahat ng makakakita nito, ito yung naka-public siya. So, done. Click natin. Okay, ulitin natin. Paano mo siya ma-share? Paano makakuha ng link? I-click natin itong share with others. Yan, kapag na-click mo na yung share with others, tingnan mo yung click and then change. Okay, pwede mo siyang baguhin, restricted, Mabini Colleges INC, public, or remove link. So, lagay natin muna ay public and then done. Dito naman sa settings, yan, ito yung pwede nating maging settings. So, yung navigation, brand image, viewer tools, analytics, and then new, announcement, ban. Pwede mo siyang i-show. And then, para makuha mo yung link, ang kailangan mo munang gawin ay i-publish mo siya. So, once na makuha mo na yung share with others, and then publish. Okay. Para naman ma-publish itong site, ito yung e-portfolio mo, kailangan mo siyang baguhin para mabilis na mahanap. Okay, lagay na natin yung apelyado muna. Huwag mong kalimutan na lagay yung apelyado. Value bar, Marlene May. Yan. So, makikita nyo, itong link na to ay nagbabago din. So, ito yung magiging link mo. Okay, pwede mo siyang request public search engine na to display my site kung ayaw mong makita ng iba yung e-portfolio mo. Pero sa ngayon, i-click ko muna siya para makita ng iba. Okay, and then click mo yung publish. Okay, kapag na-click mo na yung publish, pwede mo na siyang ma-view or pwede mo na din itong i-click. So, tandaan mo, itong share with people, kailangan baguhin mo itong links vary. Dapat i-click mo siya na restricted para ikaw lang yung makakita. Ikaw lang yung maka-open ng link. So, dito naman, publish site. Ito yung pwedeng makita ng iba yung e-portfolio mo. Okay, done. And then, kuhain mo na yung link. So, publish. Then, copy link.
Kapag nai-copy mo na, pwede mo na siyang i-send. No? Pwede mo na siyang i-send sa iba.